dito muna tayo. Eto, lihitimong galit. Galit na sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Pasok! Actually po, 3 balik na kami dito eh. Pinahirapan nyo ang tao, bakit ganun? Na, ang tagal ko na sa Grab. Nako, may tugtog, yari. Copyright. Sige. Since 2016, ba't wala ako sa listahan? Yun ang problema. Eto, ayuda. Na tagal niya na sa Grab since 2016. Wala sa listahan. Alam mo, Brad, kung bakit ka wala sa listahan? Kasi allergic sila sa 2016. Ang gusto nila, yung 2022 lang. Bongbong lang. Kasi pag narinig nila yung 2016, doon nabuking yung mga adik. Doon natiklo yung mga adik. Yung mga komunista, yung mga dilawan. Yung mga komunista, doon nabuking. Kaya ayaw nila 2016. Pero seriously matindi ito. Isipin mo, pabalik-balikin ka dyan dahil sa ayuda. Tapos pabalik-balikin kami ng ganito. Bakit hindi na lang pinadala sa Gcash? Actually, ang problema yung listahan. Palpak yung listahan nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Kung hindi pa tinignan pa nila yung Grab app ko na talagang bumabiyaya ako sa Grab. Nung nakita nila yun, at saka nila pinapasok ako dito, supposed to be 3 beses na, pang-4 na naman pala. Ay, hindi na. Ayoko na. Alam mo, Brad, kung gusto mong mapalagay ka sa listahan at meron kang mapakinabangan dyan sa ayuda na yan, dapat himurin mo ang puwet ni Bongbong Marcos. Pambihira. Ganun pala ang labanan ngayon. Himuran ng puwet, anak ng teteng. Ew. Ganun lang naman kasimple buhay dito sa Pilipinas ngayon . Wala nang paninindigan. Bulahin mo na lang si Bongbong Marcos. Ay nako. Pag ikaw magsasabi ng totoo, wala ka sa listahan. Alam mo kung bakit? Pwede namang i-Gcash yan. Bakit pinababalik-balik kayo dyan? Para, siyempre, halimbawa na lang. Mamimigay ka ng bigas. Kailangan nandoon. Di ba? Mamimigay ka ng ayuda. Kailangan may politiko doon. Kasi kung walang politiko ron, nadisgrasya na. Sayang yung pogi points. Naintindihan? Kaya pababalik-balikin kayo dyan. Of course. Yan ang style ng mga mga trapo. Traditional politician, politikong politiko. Kailangan kahit pera naman ng taong bayan nyo ipinamimigay dyan, kailangan umepal sila. So, kaya ako sa totoo, una pa lang ayoko na ng ayuda. Buti pa nga yung ayuda na yan dahil papapilan lang nila. Hindi po. May kickback pa yan. Baka halimbawa lang. Bibigyan ka ng pera. Baka yung 10%, 20% hanggang 50% niyan, nakulimbat na. Maraming commissioner. Yung mga middleman na politiko, halimbawa bibigyan ka ng bigas, baka mamaya natapyas na yung alam naman natin yan. So, hindi lang po yung gawain ngayon. Dati nang gawain yan. Kaya nga dapat tigil-tigilan na yung ayuda na yan . Kasi yung ayuda na yan, isa pa yan na tinuturuan natin na ang politiko ay magkaroon ng mahirap na mentality. Kasi yan, pera naman ng taong bayan . So, hindi na kailangan ipangalandakan pa. Kung mamimigay, tapos. Pambihira, 2026 na, pumipila pa tayo sa ayuda. Pwede namang Gcash na lang yan. Kung gusto may paraan, ang daming paraan ngayon, online na. Simula po ng unang araw, pumunta na kayo. First day ng bigayan, nandito ako, wala yung pangalan ko. 2016, nasa Grab na ako. Bakit ganun? Anong nangyari? Saan ba nila kinuha yung mga listahan? Baka kinuha lang kung saan-saan. Dapat, ang pinakang the best doon, yung Grab app nila, yun na yun mismo. Yun, simple. Isipin mo yun, nagga-Grab, mas matalino pa sa presidente natin. Tanga rin no? Yung nagga-Grab, di sa app na lang, di tapos. Ba't pahihirapan? Kung anong app na bumabiyay yung tao, doon na mismo itatap up yung pera. Napakadali. Or Gcash. May Gcash naman kami. Meron kaming application ng Grab. Bakit hindi nila pwedeng itap up yun? Mapapakinabahan nga namin na hindi na kami pipila sa ganito. Pero para kami nagmamakawa. Ano yun? Pero gaano kalaking bagay, sir, yung may matatanggap nyo ng 5,000 pesos? Yun ang mga tanong. Kung gaano kahalaga yung matatanggap yung 5,000 pesos. So, isinusubo, eto, may 5,000, gaano kahalaga? Supposed to be, malaking bagay yun kaysa wala, di ba? Pero kung tinanggal nila yung excise tax at saka value-added tax, mas better.
Tuwan-tuwa ako dito sa sinabi nung mamanay. Alam nyo kung bakit? Yan din yung sinasabi natin. Kung tinanggal nyo yung excise tax, tinanggal nyo yung VAT, bababa ang presyo ng gasolina, parang hindi naapektuhan ng Pilipinas, hindi ba tataas ang presyo ng pamasahe? Hindi tataas ang presyo ng bigas? Hindi tataas ang presyo ng pagkain? Hindi tataas lahat ng presyo ng mga produkto? Lahat na kinabang. Inuunan nyo kasi yung mga pang-eepal nyo, mga loko-loko kayo. Gusto nyo may pinipilahan kayo. Umeepal kayo sa pamimigay. Hindi nyo pera yan. Huwag nyo ipangalandakan yung pagmumukha ninyo, mga animal kayo. Pag mamimigay kayo. Simple. Mas makakatulong. Ang daming matuto. Bakit alam nung mama? Kayong mga pulpul na politiko, hindi nyo alam. Tanggalin nyo yung VAT. Tanggalin nyo yung tax. Excise tax. Tapos ang problema. Alam nyo kung ba't di nyo matanggal? Kasi bababa ang corruption nyo. Wala kayong makukulimbat. Wala kayong magiging komisyon. Mababawasan ang pagnanakaw ninyo. So ang tatamaan dito, bawas ang pagnanakaw nyo, mga animal kayong mga politiko, at mababawasan yung inyong pag-eepal. Gusto nyo pinipilahan kayo pagka mamimigay kayo eh. Di ba? Saan ka nakakita? Ito lang sa akin. Mamimigay ka ng bigas. Kailangan ikaw pa mag-aabot? Bakit? Bakit? Makikinabang hindi lang kami, pati yung mga nagkakarga ng kargamento na pagkain natin. Kaya ang balwa ng pagkain natin eh. Bakit? Ha? Sa tax. Dahil sa gas. Supposed to be. Huwag na nilang pahirapan ng tao. Napakasimple. Alam nyo kung bakit alam ko yan? Bakit alam nung mama? Kaming mga ordinaryong Pilipino, alam namin yan. Kasi it's very obvious. Hindi mo kailangan maging matalino para malaman yan. Etong gobyerno natin, tanga or nagtatanga-tangahan. Ganun kasimple. Tingnan mo, ang bilis tumaas ng gasolina. Pagdating sa pagbaba, ang bagal. Kumita na kayo mga animal. Tanggalin lang nila for the meantime na mahal pa yung gasolina. Ganun lang kasimple. Lahat makikinabang, hindi lang kami. Lahat na mahihirap. Actually, mahihirap lang makikinabang dito eh. Hindi yung mahiyaman. Dahil yung mahiyaman, kayang-kaya nilang dram-dram na bumili ng gas or crudo. Kaya-kaya nila bumili kami. Hindi namin kayang bumili. Kaya supposed to be, ang dapat nilang gawin, simple lang. Tanggalin muna nila yung excise tax, value-added tax, tapos ang usapan. Thank you, sir. Oh, Simple, di ba? Tanggalin na excise, tanggalin ng box, tapos ang usapan. Kasi, alam mo, hindi man lahat Yung iba kasi, pagka nabigyan ng ayuda, ipangiinom pa yan. May danger pa yun na hindi naman napunta doon sa dapat kapuntahan. Samantalang, kung ibinawas mo yan sa krudo, yung excise tax, tsaka yung VAT, lahat po makikinabang. Antimano, pag nagkarga ka, halimbawa, driver ka, nagkarga ka, yung pera mo nandun na sa pinakarga mo. So, babiyahe mo yun. Gagamitin mo yun. Hindi yan parang buo ngayon, matanggap mo 5,000 na dapat gagamitin mo for 1 month. Baka mamaya, ibili pa yan ng droga, ibili pa yan ng alak. Naubos na yung dapat gagamitin for 1 month na naitipid niya sana pang gasolina. Detain ka na siya. Nasolusyonan ng problema. Hindi. Pero kung yan, binili mo ng gasolina, itatrabaho mo muna yan. Kahit addict yan, katulad ni Bo, tatrabaho mo pa rin. Di ba? Para ang presidente hanggang ngayon nagtatrabaho. Simple.